Hi guys, so good day sa ating lahat. Bibigyan ko lang kayo ng idea about dito sa Smart FI 2 and then Smart FI Eco. So ano ba yung pinagkaiba ng dalawa at ano yung mga function ng dalawa? Okay. So pagdating sa pricing, unahin natin yun. Halos parehas lang sila ng price kung makukuha mo yung kabuuan ng Smart FI Eco. Ganun din sa Smart FI, halos pareho sila ng price. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa sa pricing, ito sa Smart FI, mabibili mo siya ng buo na yung function, isang set. Okay? Pwede mo rin siyang bili ng basic pero mas mahal siya kumpara dito kay Smart Eco. Si Smart Eco, napakamura pagdating sa presyo. Ang kinaganda lang nito, yung mga function, hindi kagaya kay Smart FI, kompleto na. Ito, hindi pa kompleto yung function. Kailangan pa nating bilhin yung function and then bibili natin yung update. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Pero pagdating sa mga kable naman tayo. Same silang dito ang gamit. Same sila. Kay ID Read, pare sila at pare sila ng adapter. Ang pinagkaiba lang nila guys, yung mga kable. Sa Smart FI, pinaghiwalay-hiwalay ito. Dito sa Smart Eco, pinagsama lahat sa isang adapter. Ganon din sa K-Line. Sa Smart FI, hiwalay-hiwalay yung mga K-Line. Makikita nyo sa isa kong vlog, ibibigay ko na lang yung link. And then sa Smart Eco, pinagsama-sama siya sa isang adapter. Kumbaga, pinagawa siyang para mas mura kasi siya. Pero pagdating sa mga battery clip, adapter, halos same sila. And then yung battery, adapter, same sila. Same din sila dito sa 2025 na pambasa ng mga ECU or yung receiver. Ngayon, pasok naman tayo dun sa kanyang software or apps kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? Unahin natin ipakita sa inyo yung Smart Eco. Okay guys, so ngayon, gamit yung ating Smart Eco, papasok tayo sa software ng Allmoto. So nakalagay naman dito kung ano yung software na papasokin natin. Pag Smart Eco siya, sa Smart Eco kayo na menu papasok. Hindi siya pwedeng pumasok sa Smart FI. Tulad yan, hindi siya madidetect kasi magkaiba sila ng server at magkaiba sila ng Bluetooth. So hindi sila magko-connect. Yan, makita nyo nakaganyan lang siya. Ngayon, pag sa Smart Eco tayo papasok, ganito siya. Ayan. So madidetect natin ngayon yung serial number ng Smart Eco. Pero ito, pag pinapasok natin yan, meron siyang activation. Ngayon, i-activate ko muna guys kasi bagong open ko pa lang ito. Wait lang ha. Okay guys, so ulitin ko lang. Papasok tayo sa Smart Eco, na-activate ko na. So kung mapapansin nyo, ayan yung system ng ating Smart Eco. Pero ito guys, lahat ng mga function na yan, bibili nyo yan. Kasi dito sa basic, around 15,000 lang atang halaga or around 18,000. Napakamura lang niya. So syempre, kapag bibili tayo doon, rekta tayo doon sa mismong supplier, mas mababa gawa ng syempre wala naman silang ibibigay na support sa atin or may support din naman pero Vietnam language. Pero pagdating sa Pilipinas, siyempre yung mga distributor kailangan mag-markup yan, and then yung mga seller may markup yan. And then siyempre may support yan. I-guide kayo. Katulad sa akin, pag bumili kayo, may guide kayo niyan guys, okay? So hindi ko naman kayo pinipigilan kung saan kayo gustong bumili. Any seller or any distributor na gusto niyo bumili, pwede kayong bumili. Basta importante, check niyo yung background kung nagbibigay ng guide or support. So yan yung laman ng Smart Eco. Meron siyang engine system, ABS. Yan yung basic lang, dalawa. Itong mga to, kapag bumili kayo ng basic lang, hindi kasama yan. Katulad nito, pag kinlik nyo yan, meron siyang activation. Hindi nyo siya magagamit. Binibili yan guys, yung activation yan. And then binibili yung adapter nyan. Okay, so adapter nyan, ito. Same lang sila na Smart FI. And then, sa remap tuning, meron siyang remap din. Same din siya sa Smart FI. Same din siya. May backdoor, may remap via K-Line. Ayan, may pang Honda, Yamaha, Suzuki. And then, meron siyang Smart K. Sa Smart K naman, meron din siyang Honda, Yamaha, Suzuki. Same din naman sa Smart FI. Pag pinasok natin yan, meron din siyang mga guide. Ayan, may makikita nyo siya yung mga kung paano siya gagawin. Susundan nyo na lang. Sa advanced function, kung pansin nyo guys, sa menu niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang yung laman ng menu. Sa advanced function, meron na siyang pang-reset na sa mga NMAX turbo or Aerox turbo kapag nagka-problema yung kanyang turbo, yung sa yung YCBT ba yon. Yan. So ito, binibili rin yan. Kailangan activation yan. Okay? Sa Smart Key Advanced naman, lahat ng function dyan, katulad ng Red Key ID, bibili nyo yan.
Pero hiwalay din tong mabibili. Okay. Sa backdoor reset eSIM, gumagana siya. Okay, so ginagamit yung kapag nagre-reset tayo ng eSIM ID. Sa Smart Key program and then sa renew ng imo ID, kailangan nyo rin siyang i-activate. Okay, so lahat yan, binibili yung update niya, hindi kasama sa package yan. Depende na lang kung gusto nyong bilhin na rin pati activation. So iba yung pricing nun. So mas higher, halos parehas yan ng Smart FI. Okay, so nakita nyo na ngayon ang menu ng Smart Eco. Ang pinagkaiba lang niya guys, mayroong mga function na wala dyan. Mamaya makikita nyo pag binuksan ko yung Smart FI. Doon naman tayo papasok ngayon sa Smart FI. Pakita ko sa inyo ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero about doon sa diagnostic, analysis, ABS, remap, Smart Key odometer, same sila ng server or same sila ng laman. Ito lang ang pinagkaiba nila. Papasok tayo ngayon sa Smart FI. So dito naman tayo ngayon sa Smart FI. Papasok tayo sa Smart FI menu. Hindi yan papasok sa Smart Eco guys ha. Kahit anong pasok yan. Tingnan nyo guys sa icon pa lang. Or sa kanyang, ano matawag natin dyan, sa kanyang screen. Iba yung laman ng Smart FI. So, kung mapapansin nyo kayo na, binilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Ito, 9, 10, 11. 11 yung kanyang nakalagay sa menu. Ano ba yung meron dito? Meron siyang pang e-bike or EV engine. Meron siyang sensor battery test. At meron siyang, ito, yung nakagay na documentary. Okay. So, pagdating naman dito sa mga menu, same din yan na laman. Pag binuksan natin, ayun din siya. Ito lang pala guys, pinagkaiba oh. Wala to dun sa Smart Eco. Pero pwede natin bilhin yun. Sa odometer naman, ayan yung pwede nyong mari-odo. Okay? Mas marami siya. Sa remap and tuning, ayan din siya. Okay? Ang dami niyang pwedeng gawin. Sa sensor test, pwede tayo mag-test ng via keyline, pwede siya. Meron siyang ganoon. Sa advanced function, ayun. So, nakita nyo dun guys, ang laman dun kayo na transmission, and then program MCU, program EPROM lang meron dun. Ayan. Tama, yun lang ang laman. Pero dito sa Smart FI, ang dami niya guys pwedeng gawin. Pwede kayo mag-test ng LED, ng mga motor, ng mga, NMAX, Aerox. Magte-test kayo ng LED sa headlight, meron siyang ganun. Sa Smart Eco wala siya. Pero possible, hindi talaga, sabi nila hindi talaga pwede ilagay. Simulation signal, kapag magte-test tayo ng mga dashboard, magnetic, magneto, CKP sensor, magsisimulate tayo, meron siya. Magsisimulate tayo ng ignition, cylinder, kaya niya guys. Okay? So meron din naman tayong simulator dito, ayan, para maging emulator naman siya. Yun ang gagamitin natin. Check sensor, meron siyang pag-check sensor, lalo yung sa mga, ayan, mga CKP, yun siya guys. Tapos ang mga kable nito kompleto, bawat function yan, iba-ibang kable. May oscilloscope din siya. Okay? Yan yung pinakamagandang gamitin, oscilloscope sa mga pagtuturo or talagang pag-tracing natin ng mga technical or mas masesela ng mga part ng sensor. Sa Smart Key Advance naman, ayun siya. Halos same siya ng laman. Ayun. So nadagdag lang dito, meron siyang X-Max. Ayun, may T-Max pala. Wala yan sa Smart Eco. Okay? So halos same lang din naman ng laman. Ang pinagkaiba lang yun lang guys. Tandaan nyo sa dalawa na yun. Ang pinagkaiba nilang dalawa. Odo Advance meron din siya. Kasi sa Odo Advance, bakit may Odo Advance? May mga motor kasi na 2025 ngayon na kahit i-re-odo mo yung panel na babasa natin sa ECU. Ayun siya. Okay? So ito rin, same din sila na meron circuit. Okay? Meron din siyang document. Ang circuit guys, makikita natin dyan. Yan yung makikita nyo dito guys, yung ginawa ko na yun. Yan. Okay? So dito lang ako kumuha ng pattern yan. So makikita nyo, mapapansin nyo, ayan. Meron siyang ganyan. So sa Smart Eco, meron din yan guys. Bibilin nyo lang. And then pag bumili naman kayo Smart Eco, may free naman yan na 6 months. Okay? And then documents, search, manual, meron din siya. So pagdating sa pricing guys, about sa eksaktong price ng bawat package, PM kayo sa akin guys, pwede kong ilatag sa inyo yan sa mga talagang bibilin na at interesado. PM kayo sa akin guys, and then ilalatag natin isa-isa sa inyo yung bawat package na gusto nyo. Pag bumili pala kayo guys ng Smart FI at Smart Eco, wala siyang free na tablet. So ini-include lang yun sa package, depende kung gusto nyo tablet ang gamitin or gamitin nyo ay cellphone, pwede naman, or mobile, pwede siyang gamitin. Okay? And then about naman dun sa mga training natin ng ABS at ECU, pwede nating include yan, depende sa package na bibili nyo. So kompleto na tayo dito ng mga materialis para sa pag-training nyo dito. Ayan.
So halos lahat ng materials na kailangan nyo para matuto kayo nandito na sa shop natin. Message lang kayo guys sa page ko, Aaron Mecanico, and then TS Tech Solution. Okay? So magandang araw sa ating lahat.